May napansin ka bang foam sa ihi mo tuwing umaga? Nagigising ka ba ng 2 o 3 beses sa gabi para umihi? O pakiramdam mo mas mabilis kang mapagod kahit hindi ka naman gaanong gumagalaw? Kung sinabi rin sa'yo ng doktor mo, kamakailan na medyo mataas na ang creatinine mo, huwag mo munang i-skip ang video na ito. Ang mga susunod na minuto ay maaaring magbigay sa'yo ng bagong pananaw kung paano mo mapapangalagaan ang kalusugan ng bato mo sa pamamagitan lamang ng pagkain. Bago tayo magsimula, gusto kong linawin ang isang bagay. Ang video na ito ay pang-edukasyon lamang, hindi kapalit ng payo ng iyong doktor. Ang lahat ng isi-share dito ay pangkalahatang impormasyon tungkol sa nutrisyon, hindi personalized na medical advice. Kung may kondisyon ka na sa bato o kung patuloy ang mga sintomas mo, kailangan mo pa rin kumonsulta sa isang tunay na doktor o nephrologist na makakakita sa buong larawan ng kalusugan mo. Marami akong nakikitang content online na parang gustong takutin ka lang para paniwalaan mo ang mga kalokohang claim. Gaya ng gamutin ang bato mo sa loob ng 3 araw o isang gabi lang, bababa na agad ang creatinine mo. Walang miracle cure dito. Walang overnight fix. Ang totoo, ang pangangalaga sa bato ay proseso na umaasa sa consistency, hindi sa isang kahanga-hangang solusyon. Kaya sa video na ito, ang pagtutuunan natin ay 5 gulay na may suportang siyentipiko sa likod nila. Mga gulay na maaaring makatulong na bawasan ang trabaho ng iyong bato. At sa maraming kaso, maaaring tumulong sa paunti-anting pagbaba o pag-stabilize ng creatinine kapag kasabay ito ng tamang pagbabago sa pamumuhay. Ipapakita ko rin kung paano madalas napapalampas ang mga simpleng pagkakamali sa pagluluto na kayang bawasan ng benepisyo, kahit healthy naman talaga ang gulay. Kung sinabihan ka na ang creatinine mo ay lampas sa normal na saklaw o binigyan ka ng GFR reading na mababa, ay share mo sa comment section kung anong stage ang sinabi sa'yo. Binabasa namin ang mga komento at malaking tulong ito sa ibang manonood na nagbabasa rin ng sariling lab results ngayon at nag-iisip kung sila lang ang dumaranas nito. Hindi ka nag-iisa dito. Napakarami ring Pilipino, lalo na ang mga senior citizen, ang dumaraan sa parehong karanasan. Bago pa natin pag-usapan ang mga gulay, mahalagang maintindihan muna natin kung ano talaga ang creatinine. Ito ay isang waste product. Isang natural na tira-tira na nabubuo kapag ang mga muscle mo ay gumagamit ng substance na tinatawag na creatine para sa enerhiya. Ang bato mo ang responsable sa pag-filter ng creatinine mula sa dugo at pag-alis nito sa katawan sa pamamagitan ng ihi. Kapag maayos ang gawain ng bato, ang creatinine ay nananatili sa normal na saklaw. Karaniwang nasa 0.7 hanggang 1.2 manghilig DL para sa mas maraming adults. Bagaman may kaunting pagkakaiba depende sa laboratorio. Ngunit kapag ang bato ay nagsimulang mahirapan dahil sa diabetes, mataas na blood pressure, o ibang chronic kidney condition, hindi na ito kayang i-filter ng maayos ang creatinine at unti-unti itong naiipon sa dugo. Ang tumataas na numero sa lab result mo ay parang senyales na sinasabi ng bato mo, kailangan ko ng tulong. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang pagpili ng tamang pagkain. Hindi ito tungkol sa isang miracle food na aayos agad sa lahat. Ito ay tungkol sa pagbabawas ng burden sa bato sa pamamagitan ng pagpili ng mga sangkap na mababa sa potassium at phosphorus. 2 mineral na mahirap ay proseso ng mahihinang bato. At pagdagdag ng mga sangkap na may antioxidant o anti-inflammatory na katangian na maaaring tumulong protektahan ang natitirang healthy tissue. Simulan na natin sa unang gulay at ipapangako ko sa'yo. Ang 3 gulay sa listahan na ito ay malamang na magugulat sa'yo dahil ito ang isang bagay na maraming tao ang iniiwasan dahil sa maling akala, gayong ang ebidensya ay ang kabaligtaran. Ang unang gulay natin ay ang purple cabbage o repolyong lila, isang gulay na bihirang pinag-uusapan pagdating sa kalusugan ng bato. Gayong ito ay isa sa pinaka-kidney-friendly na mahahanap sa palengke at mura pa. Bakit nga ba napakahalaga ng purple cabbage? May 3 pangunahing dahilan. Una, ito ay napakababa sa potassium. Mahalaga ito para sa sinumang may chronic kidney disease dahil ang mahihinang bato ay nahihirapang i-excrete ang labis na potassium. Kapag naipon ang mataas na potassium sa dugo, tinatawag na hyperkalemia. Maaari itong magdulot ng panghihina ng katawan, hindi regular na tibok ng puso.
at sa malalang kaso ay maaaring maging seryoso. Ang purple cabbage ay may mababang potassium content kada serving, kaya ligtas itong isama sa diet ng karamihan sa mga pasyenteng nag-iingat sa mineral na ito. Pangalawa, ito rin ay mababa sa phosphorus. Kapag humihina ang bato, mahirap din para dito na alisin ang phosphorus mula sa dugo. Ang mataas na phosphorus ay anti-anting nag-aalis ng calcium mula sa buto na nagpapahina rito at nagpapatigas din ng blood vessels. Isa sa dahilan kung bakit mas mataas ang panganib ng cardiovascular problems sa mga taong may kidney disease. Pangatlo, at dito nagiging kawili-wai lang usapan, ang purple cabbage ay puno ng anthocyanins, ang natural na pigment na nagbibigay dito ng malalim na kulay lila. Ang anthocyanins ay kilalang anti-inflammatory compound at may mga pag-aaral na nagpapahiwatig na ang inflammation ay may malaking papel sa progression ng chronic kidney disease. Ang mga compound na ito ay maaaring tumulong na pabagalin ang inflammatory process. Hindi nito na ibabalik ang nasira na, ngunit maaari itong tumulong na bawasan ang future damage. Importante ito para sa pangmatagalang direksyon ng kalusugan ng bato. Isang mistake na madalas nakikita ay ang labis na pagluluto ng purple cabbage hanggang sobrang lambot. Hindi ito ideal dahil bawas ng bawas ang anthocyanin content kapag sobra ang init. Ang pinakamainam na paraan ay kainin itong hilaw, hiniwa para sa salad, o steamed lightly. 2 hanggang 4 na minuto lamang. Kapag nagbabago na ang kulay mula purple papuntang grayish-blue, senyals na iyon na sobra na ang pagluto. Ikalawang gulay natin ang cauliflower o cauliflower. Marami sa inyo siguro ang nagtataka. Cauliflower lang ba talaga yan? Ngunit sundan mo muna ako dahil ang halaga nito para sa bato ay mas malalim kaysa inaasahan mo. Una, tulad ng purple cabbage, ang cauliflower ay mababa rin sa potassium at phosphorus. Kabilang ito sa mga pinakamababa sa kahit anong gulay na madaling mahanap. Bawat kaunting bawas sa potassium at phosphorus sa diet mo ay nagbibigay sa bato mo ng konting espasyo para huminga. Pangalawa, ang cauliflower ay may grupo ng mga compound na tinatawag na glucosinolates na nahahati sa katawan tungo sa indoles at isothiocyanates. Pinag-aaralan ang mga compound na ito dahil sa potensyal nilang bawasan ang oxidative stress. Ang uri ng pinsala na sinisira ang maliliit na filtering unit sa loob ng bato na tinatawag na nephrons. Kapag nasira na ang isang nephron ng labis, hindi na ito makaka-regenerate. Ang bato ay isa sa iilang organ sa katawan ng tao na hindi na makakapagpalit ng mga functional unit nito. Kaya ang pagprotekta sa natitirang nephrons mula sa oxidative damage ay hindi lang kapaki-pakinabang. Mahalaga ito. Pangatlo, ang cauliflower ay may makabuluhang halaga ng choline, isang nutrient na kaugnay ng B vitamins. May umuusbong na pananaliksik na nagmumungkahi na ang choline ay may kaugnayan sa pagbawas ng urinary protein excretion. Ang proteinuria o ang foamy urine na baka nararanasan ng ilan sa manonood ngayon. Ang proteinuria ay hindi lang simpleng sintomas. Ito ay isang independent risk factor para sa progression ng kidney disease. Sa preparation, ang pinakamainam na paraan para sa mga may problema sa bato ay i-bake gamit ang konting olive oil o i-steam. Kung boiling ang gagawin, i-drain at itapon ng tubig dahil tumutulong ito na ma-leach ang potassium. Kapaki-pakinabang kung mataas ang levels mo. 3 hanggang 5 serving ng cauliflower kada linggo, baked o steamed, ay magandang target. Ngayon, papasok na tayo sa ikatlong gulay. Ang pinangakuan ko sa iyo na magugulat ka. Ito ay ang bawang o garlic. Alam kong kapag naririnig mo ang bawang kaugnay ng bato, baka ang unang naiisip mo ay mag-alala. Pero heto ang totoong sinasabi ng pananaliksik. Ang bawang ay hindi lang ligtas para sa karamihan ng mga taong may problema sa bato. Kapag ginamit ng tama, ito ay maaaring aktwal na kapaki-pakinabang. Ang pangunahing active compound sa bawang ay ang allicin na nabubuo kapag ang hilaw na bawang ay dinurog o tinadtad. Ang allicin ay kilalang anti-inflammatory at antimicrobial compound. Ngunit para sa mga may problema sa bato, ang pinakamahalagang aspeto ay ang kakayahan nitong tumulong bawasan ng blood pressure at ang systemic inflammation. 2 sa mga pinaka-critical na factor sa progression ng kidney disease. Maging tapat tayo dito. Ang pangunahing sanhi ng chronic kidney disease ay diabetes at ang pangalawa ay mataas na blood pressure o hypertension.
Kapag patuloy na mataas ang blood pressure, sinisira nito ang masiselang blood vessels na nagsusupply at pumapalibot sa nephrons. Unti-unting sinasakal ang filtering capacity ng bato. Kaya naman, anumang ligtas na dietary intervention na makatutulong bawasan ang blood pressure ay may direktang implikasyon sa proteksyon ng bato. May mga pag-aaral na nag-i-explore ng epekto ng garlic supplementation sa blood pressure at karamihan ay nagpapakita ng modest ngunit tunay na pagbaba sa mga taong may hypertension. Hindi dramatiko, ngunit sapat na makabuluhan sa loob ng mahabang panahon. Sa konteksto ng proteksyon ng bato, ang ganitong uri ng sustained reduction sa blood pressure sa loob ng buwan at taon ay may malaking epekto. Idagdag mo lang ito sa gamot mo. Hindi ito kapalit ng reseta ng doktor mo. Ang bawang ay may antifibrotic properties din. Sa mas advanced stages ng kidney disease, may proseso na tinatawag na fibrosis, kung saan ang malusog at functional na tissue ng bato ay napapalitan ng scar tissue na hindi na kayang mag-filter ng dugo. May umuusbong na pananaliksik na sinusuri kung paano ang certain sulfur compounds sa bawang, kabilang ang allicin at mga derivatives nito, ay maaaring makatulong na pigilan ang activation ng mga cells na responsable sa fibrotic process na ito. Heto ang isang prep tip na bihirang na pag-uusapan. Ang allicin sa bawang ay fully activated lamang kapag dinurog o tinadtad mo ito, at hinayaan itong magpahinga ng mga 10 minuto bago ilagay sa init. Kapag isang buong clove ng bawang agad ang itinapon sa mainit na kawali, ang enzyme na nagpapagana sa allicin ay nade-denature agad dahil sa init, bago pa man ito makapag-produce ng sapat na allicin. Makukuha mo pa rin ang lasa, pero mawawala ang malaking bahagi ng therapeutic benefit. Ang tamang paraan, durugin o tadtarin ang bawang. Hayaan itong magpahinga ng 10 minuto sa room temperature, at saka idagdag sa niluluto mo. Ang simpleng paghihintay na ito ay nagpapataas ng malaki sa dami ng beneficial compounds na sumusurvive sa pagluto. Ang angkop na dami para sa karamihan ay 1 hanggang 2 clove ng sariwang bawang kada araw, isinama sa pagluluto. Iwasan ang garlic salt dahil nagdaragdag ito ng sodium na kailangang bawasan ng mga may problema sa bato. Mas mabuti ang fresh o freeze-dried na bawang. At kung umiinom ka ng blood thinners tulad ng warfarin o clopidogrel, kausapin muna ang iyong doktor bago dagdagan ang garlic intake mo dahil maaari itong makaapekto sa epekto ng gamot. Ang ika-4 na gulay natin ay ang red bell pepper o pulang paminta. Tinatawag ko itong precision vegetable dahil nagbibigay ito ng napakalaking nutritional value habang minimal lamang ang metabolic cost sa bato mo. Ang red bell pepper ay napakayaman sa vitamin C. Isang medium-sized na piraso nito ay may sapat na dami para lumampas sa recommended daily intake ng karaniwang adult. Bago ka mag-alala tungkol sa vitamin C at kidney stones, linawin ko muna. Ang pananaliksik tungkol sa ugnayan ng vitamin C at kidney stones ay mostly nakatuon sa napakataas na doses mula sa supplements, hindi sa dietary intake mula sa buong pagkain tulad ng red bell pepper. Ang vitamin C na nanggagaling sa gulay ay hindi kadalasang nagdudulot ng ganitong panganib para sa karamihan ng tao. Bakit mahalaga ang vitamin C para sa bato? Ang bato ay napapalibutan ng blood vessels na highly vulnerable sa oxidative damage, ang pinsalang dulot ng free radicals sa katawan. Ang vitamin C ay isa sa pinakamalakas na water-soluble antioxidant sa human nutrition. Nini-neutralize nito ang free radicals, pinoprotektahan ang endothelial cells na naglaline sa blood vessels, at sinusuportahan ang structural integrity ng kidney tissue. Para sa prep tip, ang hilaw na red bell pepper ang may pinakamataas na vitamin C content dahil sensitive ito sa init at nababawasan kapag niluto. Kaya mas mainam kainin itong hilaw bilang snack o idagdag sa salad. Kung mas gusto mong lutuin ito, gumamit ng quick high heat method tulad ng pagsote sa loob lamang ng 2 hanggang 3 minuto para mapanatili ang mas maraming nutrients. Kalahati hanggang 1 buong red bell pepper kada araw ay magandang target. At dahil matamis ang lasa nito, madali itong magustuhan kahit ng mga hindi masyadong mahilig sa gulay. Ngayon, papasok na tayo sa ika-5 gulay. At dito, medyo mas komplikado ang kwento dahil may nuance na madalas hindi naiintindihan. Ito ang asparagus. Ang asparagus ay may medyo komplikadong reputasyon. Marami sa inyo ang alam na ito ay nagpapaiba ng amoy ng ihi.
May mga narinig ding ito ay diuretic at nagtataka kung ligtas ba ito para sa bato. May iba pang naaadbisuhan pang ang iwasan ito. Gusto kong tugunan ang bawat aspeto nito ng may katumpakan dahil mas kawili-wili at mas nakakapagbigay pag-asa ang totoong siyensya kaysa inaasahan mo. Una, ang tanong tungkol sa diuretic effect. Ang asparagus ay may mild diuretic properties, dulot ng compound na tinatawag na asparagine. Para sa mga may problema sa bato na nagre-retain ng tubig, may pamamaga sa binti o bukong-bukong, o mataas na blood pressure na kaugnay ng fluid overload, ang mild at natural na diuretic effect na ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Hindi ito kapareho ng prescription diuretics tulad ng furosemide, at hindi ito dapat ipalit sa gamot na inireseta ng iyong doktor. Ngunit bilang bahagi ng diet, ang asparagus ay maaaring gently tumulong sa urinary flow na sumusuporta sa kakayahan ng bato na i-excrete ang waste products, kabilang ang creatinine. Kung umiinom ka ng potassium-sparing diuretics tulad ng spironolactone, o kung mataas na ang potassium mo, kausapin muna ang doktor mo bago dagdagan ang asparagus intake. Pangalawa, ang asparagus ay may compound na tinatawag na glutathione, isa sa pinakamalakas na antioxidant na nagagawa ng katawan ng tao. Ang asparagus ay isa sa iilang dietary source ng preformed glutathione. Ibig sabihin talagang may makabuluhang dami kang na-absorb mula rito. Ang glutathione ay may kinalaman sa pagprotekta sa kidney cells laban sa toxin-induced damage. May mga pag-aaral na sumusuri sa papel ng dietary antioxidants sa pangangasiwa ng chronic kidney disease at karaniwang natatagpuan na ang mas mataas na antioxidant capacity ay may kaugnayan sa mas mabagal na progression ng sakit. Pangatlo, ang asparagus ay source din ng folate o vitamin B siyam na sumusuporta sa production ng red blood cells. Mahalaga ito para sa mga may problema sa bato dahil ang anemia o mababang red blood cell count ay isa sa pinakakaraniwan at nakakapagpahina na komplikasyon ng chronic kidney disease. Ang malusog na bato ay gumagawa ng hormone na tinatawag na erythropoietin na nagsasabi sa bone marrow na mag-produce ng red blood cells. Habang humihina ang function ng bato, bumababa rin ang produksyon ng hormone na ito at kadalasang sumusunod ang anemia. Ang dietary folate mula sa asparagus ay sumusuporta sa production side ng equation na ito at mahalaga ito lalo na sa unang mga yugto ng kondisyon. Pang-apat, ang usapin ng amoy. Ang sulfur compound sa asparagus na nagpapaiba ng amoy ng ihi ay senyales lamang ng aktibong metabolismo. Hindi ito senyales ng pinsala sa bato. Ito ay walang kapintasang byproduct ng breakdown ng asparagine at nangyayari ito ng mabilis, kadalasan sa loob ng 15 hanggang 30 minuto pagkatapos kumain ng asparagus. Wala itong sinasabi tungkol sa estado ng kalusugan ng bato mo. Para sa prep, ang asparagus ay pinakamainam kapag lightly steamed o roasted. Iwasan ang labis na pagluluto. Isang simpleng technique, banlawan, putulin ang matigas na dulo, lagyan ng konting olive oil at bawang, at i-roast sa mataas na init sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Dapat itong maging malambot, pero may kaunting crunch pa rin. Ang sobrang lutong asparagus ay nawawalan ng texture at ng makabuluhang bahagi ng heat-sensitive na nutrients nito. 6 hanggang 120 gramo ng asparagus, 3 hanggang 4 na beses kada linggo, ay makatwirang target para sa karamihan na namamahala ng elevated creatinine o early to moderate C. Kung ikaw ay nasa stage 4 o 5, mahalagang makipagtulungan ka sa iyong renal nutritionist dahil mas kailangan ng precise na pangangasiwa ang potassium sa mga yugtong ito. Bago tayo magwakas, may isang bagay akong gustong banggitin na bihirang pinag-uusapan sa online kidney health content. Napag-usapan na natin ang 5 mahahalagang gulay: purple cabbage, cauliflower, garlic, red bell pepper, at asparagus. Pero mahalagang tandaan na kahit gaano pa kaganda ang mga gulay na ito, maaari pa rin silang magdulot ng problema kung hindi mag-iingat sa paraan ng pag-prepare at pagsasama-sama ng mga ito sa ibang pagkain. Isang karaniwang pagkakamali ay ang labis na pagluluto. Kagaya ng nabanggit natin sa purple cabbage, mawawala ang malaking bahagi ng beneficial compounds kapag sobra ang init. Isa pang pagkakamali ay ang pagdaragdag ng maraming asin, patis o toyo sa mga gulay na ito para lang mapaganda ang lasa.
kung saan ang dagdag na sodium ay maaaring magpataas ng blood pressure at magpabigat sa trabaho ng bato, kahit malusog naman ang orihinal na sangkap. Mahalaga rin na huwag basta magdagdag ng malaking dami ng supplement na naglalaman ng concentrated form ng mga nutrient na ito, tulad ng garlic extract o vitamin C tablets, nang walang payo ng doktor, dahil iba ang epekto ng concentrated supplement kumpara sa whole food. Kung umabot ka sa bahaging ito ng video, malinaw na mahalaga sa'yo ang kalusugan mo at gustong mabuhay ng may kalidad. Ang mensaheng gusto kong iwan sa'yo ay simple. Walang isang gulay o isang pagkain ang magiging solusyon sa lahat. Ang totoong susi ay ang pagsasama-sama ng mga maliliit na pagbabago. Pagpili ng mababang potassium at phosphorus na sangkap, pagbabawas ng sodium, tamang paraan ng pagluluto, at regular na pagsubaybay sa lab results kasama ang iyong doktor. Ito ang uri ng consistent, hindi dramatikong approach na talagang gumagana sa paglipas ng panahon. Kung ito ang unang beses mong narinig ang detalyadong paliwanag na ito tungkol sa mga gulay na ito at natutunan ka ng bago, I like mo ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong ito para ma-reach ng video na ito ang ibang senior citizen na baka kasalukuyang nalilito at natatakot habang tinitingnan ang sarili nilang lab results. Kung hindi ka pa subscribed, mag-subscribe ka at eye-on ang notification bell para hindi ka ma-miss sa susunod naming video. Sa comment section sa baba, sabihin mo sa amin kung alin sa 5 gulay na ito ang regular mong kinakain at alin dito ang pinakanagulat sa'yo. Muli kong ipapaalala, ang lahat ng nasa video na ito ay pangkalahatang impormasyon tungkol sa nutrisyon at hindi ito kapalit ng professional na medical advice. Kung mataas ang creatinine mo o may kondisyon ka sa bato, ang pinakamahalagang hakbang na magagawa mo ay makipag-usap sa isang tunay na doktor o nephrologist na makakasuri sa buong kalagayan mo at gamitin ang impormasyong ito bilang karagdagang gabay lang, hindi bilang kapalit ng profesional na pangangalaga. Alagaan mo ang sarili mo at magpatuloy sa maliliit, ngunit consistent na mga hakbang tungo sa mas malusog na bato.